Sabi, ano yan, bantayan mo yung anak mo na yan ang babago ng buhay niyo. Magandang araw mga ka-horror at welcome back nga po palang muli sa aking channel. Nandito na naman nga pala tayo sa bagong episode ng kwentong agimat at anting-anting. Maaring ang isang tao, kahit bata pa lang o minsan pa nga ay nasa sinapupunan pa lang, ay meron ng nakatalagang gabay para sa kanya. Sapagkat may mga kaluluwang ipinanganak na may misyon. Kaya't mula sa umpisa, sila ay binabantayan ng isang espiritual na tagapangalaga. Ang gabay na ito ay nagiging ilaw sa dilim, tagapagturo ng landas sa buhay, nagbibigay ng swerte at kasaganaan, at tagapagsanggalang sa panahon ng panganib. Sa mundo ng espiritual at esoterikong karunungan, madalas nating naririnig ang salitang gabay. Hindi ito basta salita lamang. Ito ay isang misteryosong presensya na nag-aakay sa tao tungo sa liwanag, kaunlaran at kabutihan. Ang gabay ay maaaring espiritu, nilalang o enerhiya na tumutulong sa atin sa mga panahon na tayo ay naliligaw ng landas. Iba-iba ang uri ng gabay. Bawat isa ay may kanya-kanyang kapangyarihan, paraan ng pagtulong at antas ng koneksyon sa taong ginagabayan. Kaya narito mga ka-horror, ang 5 uri ng gabay na karaniwang umiiral sa daigdig ng hiwaga at pananampalataya. Number 1. Gabay na espiritual. Ang gabay na espiritual ay isang nilalang na nagmumula sa mas mataas na dimensyon ng liwanag. Maaari itong isang dating ninuno, isang banal na espiritu o nilalang na itinalaga upang tulungan ka sa iyong paglalakbay sa buhay. Madalas nitong iparamdam ang presensya sa mga panaginip, mga kakaibang senyales, o sa tahimik na bulong ng iyong intuisyon. Kapag bigla kang nakaramdam ng kapayapaan sa gitna ng kaguluhan, marahil ang iyong gabay na espiritual ang kumikilos para sa iyo. Layunin nitong ituwid ang iyong landas, patatagin ang iyong kalooban, at protektahan ka laban sa negatibong puwersa. Number 2. Gabay na elemental. Ang gabay na ito mga ka-horror ay hindi espiritu ng tao, kundi mga nilalang na nagmula sa kalikasan. Sila ang mga diwata, engkanto, duwende o mga bantay ng mga bundok, ilog at punong kahoy. Ang mga taong may ganitong gabay ay karaniwang may malakas na koneksyon sa kalikasan, gaya ng lupa, hangin, tubig at apoy. Halimbawa, ang gabay na berde ay nagbibigay ng kasaganaan, kalusugan at kabuhayan. Subalit dapat tandaan, ang mga gabay na elemental ay kailangang igalang at pahalagahan. Kapag nilapastangan ng kalikasan, nawawala rin ang kanilang basbas at proteksyon. Number 3. Gabay na anghel. Ang gabay na anghel mga ka-horror ay isa sa pinakabanal at dalisay na uri ng gabay. Ito ay nagmumula sa mga nilalang ng liwanag, mga anghel at arkanghel na tagapagdala ng kabutihan. Hindi nila binibigay ang yaman o kapangyarihan, kundi ang kaliwanagan ng isip at katatagan ng puso. Sila ang nagbibigay ng lakas ng loob sa oras ng pangamba at pag-asa sa panahon ng kawalan. Kapag nakaranas ka ng himala o kaligtasan na tila di maipaliwanag, madalas ito ay gawa ng iyong gabay na anghel. Number 4. Gabay na ninuno. Ang gabay na ninuno ay espiritu ng mga yumaong kamag-anak o lahi na patuloy na nagbabantay sa kanilang mga inapo. Maaari itong isang lolo, lola, o matandang mandirigma ng iyong angkan na patuloy na nagbabantay mula sa kabilang buhay. Sila ang mga nagbibigay ng lakas ng loob, disiplina
at koneksyon sa ugat ng iyong pinagmulan. Sa tradisyon ng mga antingero, ang paggalang sa mga gabay na ninuno ay tinuturing na banal na tungkulin. Kapag tila sinuswerte ka sa larangang pareho ng iyong mga magulang o ninuno, marahil ang kanilang espiritu ay umaalalay sa iyo. Number 5. Gabay na enerhiya. Hindi lahat ng gabay ay nilalang. May mga gabay na anyo ng dalisay na enerhiya. Madalas itong lumilitaw sa pamamagitan ng mga kulay na may kani-kaniyang panginginig o vibration. Ang berde ay sumisimbolo ng kasaganaan at kalusugan. Ang dilaw ay karunungan at liwanag, at ang pula ay tapang at proteksyon. Ang ganitong uri ng gabay ay dumadaloy sa ating aura na nakakaapekto sa ating kapalaran, disposisyon at kalagayang espiritual. Ang mga taong may gabay na kulay ay kadalasang nagdadala ng positibong enerhiya saan man sila magpunta. Ngayon naman mga ka-horror ay may papakita ko sa inyong video. Itong video nga pala na ito ay podcast na kung saan in-interview itong si Juniboy, at dito nga ay meron siyang inilabas na isang pangyayari tungkol kay Kong TV. At sa tingin ko nga mga ka-horror ay yung ganitong mga pangyayari ay maaari nating i-connecta o pwede nating i-connecta sa mga gabay ng isang tao. So panoorin natin yung video. Ewan ko lang din ewan ko may something kay kuya eh. Parang ano talaga siya eh. Siya talaga ang biyaya ng pamilya eh. Si kuya eh. Kasi naalala ko lang, share ko lang mabilis lang. Go. Si mama, naniniwala siya sa mga yung parang nakakakita ng entity. Okay, mga third eye. Oo, mga ganon. So nagpapunta siya sa bahay para lang ipatingin kung ano yung ng bahay namin. Yung ano yung vibes ng bahay namin. Yung feng shui ng bahay, parang ganun. So sabi nung nakakakita, yung bahay nyo, meron kayo ditong 3 kasama. Okay. Yung dalawa, wala, pero hindi sila negative energy. Yung dalawa, okay lang yan. Okay yung dalawang negative, okay yung dalawang energy dyan na umiikot sa bahay nyo. Yung isa, kulay green. Kasama ng anak mo. Tinuro si kuya. Nakasunod sa kanya. Kulay green. So, ayun. Sabi, ano yan, bantayan mo yung anak mo na yan ang babago ng buhay nyo. Sabi nung parang mananawas nung tao na yon, na nakakita nung 3 entity, yung dalawa safe lang, passive lang, yung isa kasama ni Kong. Tas kulay green. Kulay green. Tapos ngayon, kung titignan mo mga brands ni Kong TV, Mountain Dew, green, Mang Inasal. Puro green yung brands. Brand partners niya. Kaya ayun, nakakatuwa lang. Basta marami siyang green na basta kaya naging favorite din ni kuya. Ewan ko kung alam ni kuya yon. Pero ando dun kasi ako nung nung nando dun yung Mangtatawas eh. Kaya ayun, parang ako kung hindi ako naniniwala dati, tas nandito na ako ngayon, baka naniniwala na ako sa kanya kasi may nangyari talaga eh. Si Kong TV talaga bumago sa buhay ng pamilya namin eh. Kaya yun, sobrang mahiwaga talaga. Ang gabay ay hindi kailangang makita upang paniwalaan. Sapat nang maramdaman mo ito sa puso. Hindi mo man ito nakikita, ay ramdam mo ang kanyang lakas at yakap sa oras ng pangangailangan. Ang pagkakaroon ng gabay ay patunay na hindi ka nag-iisa sa iyong paglalakbay sa mundong ito. Ngunit huwag kalimutan, ang gabay ay katuwang lamang. Hindi kapalit ng sariling paggawa at pananampalataya. Gamitin ang kanilang tulong upang gumawa ng kabutihan, hindi upang manakit o magmataas. Sapagkat sa huli, ang tunay na layunin ng gabay ay ang paggising ng iyong kamalayan tungo sa liwanag, karunungan at mas malalim na pagkilala sa may kapal. So ano sa palagay nyo mga ka-horror? Tunay nga kayang may gabay si Kong TV? Kayo na po ang bahalang humusga. Hanggang dito na lang mga ka-horror, at samahan nyo akong muli sa mga susunod ko pang mga kwento patungkol sa mga agimat at anting-anting. Maraming salamat po.